Magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kapuntos na nakaantabay sa ating live sa Straight to the Point, kung saan laging nakaantabay ang mga Katoliko at hindi Katoliko sa kanilang pagsubaybay sa ating programa. No, mga Katoliko, kayo po yung magsaliksik ng yung ating mga argumento na itinuturo po sa inyo gabi-gabi sa punto por punto. Yun po i-adapt nyo po. At tinitiyak ko po sa inyo na walang sulpot na makakatalo sa inyo. Buti na lang meron na tayong punto por punto kung saan meron na kaming channel kung saan na i-share na namin sa inyo ang aming mga kaalaman o mga bagay na aming argumento kung paano kami makipagtalakayan sa mga sulpot. Meron na kayong idea dahil sinishare na namin ito sa inyo upang madali nyo itong magets makuha, no? Sa pagkakataong ito, may tatalakay na naman ulit tayo. At yun ay bakit naninindigan ang mga Katoliko na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Meron kasing iba dyan na hindi kasi nila matanggap, gaya na lang halimbawa yung mga Muslim, no? Yung mga INC. Hirap para sa kanila na tanggapin ang naturang katuruan na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya gumagawa ng paraan para wait lang ha. And then let's proceed na. So narito na po. Bakit kami naniniwala na Diyos ang Panginoong Jesucristo? Kami naniniwala na Diyos ang Panginoong Jesucristo dahil siya ay Diyos talaga at hindi siya naging Diyos. Hindi siya naging Diyos. Siya ay Diyos na buhat ng pasimula. O kung yan ay biblical, hindi yan gawa-gawang kwento, yan ay biblical. Kung ating babasahin na sinasabi sa John chapter 1 verse 1, ganito ang ating mababasa. Yan. Sabi ganito, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Oh, sabi diyan, before anything else existed, there was Christ. Pag sinabing there was Christ, andyan na siya. Sa panahong andyan na siya, nung wala pang nililika na kahit ano, andyan na siya, hindi tao yan. Kasi nauna ang mundo sa tao. Naalala ko dati, meron talakayan na abutan ko doon sa Plaza Independencia sa Cebu. Isang CFD Cebu, yung kilala ko sino CFD Cebu yun, at saka isang INC na nagkikipagtalakayan. Hinayaan ko lang sila, pinanood ko lang silang dalawa. Way back 2013 yun. Pinanood ko lang silang dalawa, nagbabangayan doon sa plaza. Ako naman ay nakasando lang. Nakasando, nakashort, nakachinelas. Yung tipong hindi Catholic faith defender tingnan. So, pinanood ko lang sila, nagbabangayan. Tapos natuwa sa akin yung isang INC. Sabi ng isang INC sa akin, tinan mo tong batang ito, yan ang tama, makinig. Hindi yung kumontra ka agad, makinig muna. O ano bata, naintindihan mo na ba? Ako naman, umimik na. Wait lang po kuya ha. Pansin ko lang kasi kaya na ba kayo nagbabangayan dyan eh. Sabi ito si Kristo daw, Diyos. Sabi mo naman, si Kristo, tao. So, alin ba talaga mas nauna? Yung tao ang mundo. Sabi ng INC sa akin, irrelevant question. Teka. Aba,
Bakit naging irrelevant question yung tanong ko, napakalinaw naman nun. Hindi ko maaalala kung bakit naging irrelevant ang tanong ko kasi ang tindig ng INC, si Kristo ay tao. Ang tindig naman ng CFD, si Kristo ay Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, then it is normal, mas nauna si Kristo sa mundo. Nauna siya. Kung siya'y tao lang, normal din na mas nauna sa kanya ang mundo. So ang tanong ko ngayon, sa taga nyo nag-aaral ng Biblia, alin ba mas nauna, ang tao o ang mundo? Sabi ng INC, irrelevant question. Ba't kaya naging irrelevant yon? Dahil meron palang mababasa pala sa 17.5 ng Juan na hindi pa nililika ang sanlibutan kasama na ni Kristo ang Ama. Yun. So, yun ay isang palatandaan na siya ay Diyos na buhat ng pasimula. Pero ang reason talaga kaya ako pumili ng topic na yan kasi meron tayong kasamahan na laging binabanatan ng kanyang pinsang member ng INC. Si J. Hizola. So, ito yung mga chat sa kanya ng kanyang pinsan, fino-forward niya sa akin. Kaya, ito ang sasagutin ko. No? Sabi niya, Jomar Surungon, kulang pa alam mo ukol sa Diyos. Ang nagsasalita dito yung INC na hindi ko kilala kung sino, basta kinakausap siya. Ang tunay na Diyos ay from eternal to eternal. At tama yun. Binasa natin, before anything else existed, there was Christ. Eternal to. Ha? Ito ay eternal. Well, from all eternity. Basahin natin sa sa Mikiyas. At basahin sa Mikiyas 5:2. Ano sabi doon? Mika 5:2. Ang sabi ganito, but thou, Bethlehem Ephrata, though be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me. Ano daw? Yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from old, from everlasting. Aba, from eternity pala ito. Ha? Sa Tagalog. O sa English, sa Good News Bible. But out of you I will bring a ruler for Israel, whose family line goes back to ancient times. Whose family line goes back to ancient times. Ano nun? Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo'y lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So may lalabas na mamumuno sa Israel kung saan ang kanyang pinagbuhatan ay mula ng sinauna, mula ng walang hanggan. So tama naman yung sinasabi doon sa chat na ang tunay na Diyos ay from eternal to eternal. Walang kamatayan. Tama rin yun. Walang kamatayan talaga ang Diyos. Pero kung ang Diyos na ito ay nagkatawang tao, normal mamamatay yun. Una, bakit siya nagkatawang tao? Ano ang reason? Ba't siya nagkatawang tao? Ano ba? May reason ba ba't siya nagkatawang tao? At kung ang Diyos ay magkakatawang tao, mamamatay ba o hindi? Mamamatay yun. Natural. Lalo na't may reason kung siya ay nagkatawang tao upang tuparin ang mga propesiyang patungkol sa Mesiya na papatayin ayon sa Daniel 9, papatayin talaga. 9:27 yata yun ng ng Daniel. Double check ko lang nga kasi matagal na akong hindi dito. Kung hindi lang ako nagkakamali, 9:27 ba yun?
Double check ko lang muna. Ay, hindi pala. No, so hindi pala ni 27. Mayroon some point doon na sa kalagitnaan ng panahong ito ay papatayin ng Mesiyas. Papatayin ng Mesiyas. Yun. So, talagang mamamatay. At sa yung hula sa Isaiah 53, talagang mamamatay. Pero ang darating na yun ay nagmula sa walang pasimula. Oh, tama yun. Kaya nung pagdating niya, kung hindi lang siya nagkatawang tao, hindi siya mamamatay. Walang reason para mamatay kung hindi siya nagkatawang tao. Pero kung nagkatawang tao, ay normal, mamamatay talaga yun. Oh. Next, sabi niya, si Kristo ay nagmula sa Diyos. Oh, siya ay nagmula sa sinapupunan ng Ama. O, ating basahin, ano? Sa Juan 1:18, sabi ganito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ano yun? Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos. Ano daw? Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ano raw? Ang natatanging Diyos. Sa Greek niyan, monogenes theos. Monogenes theos. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Aba, ito palang natatanging Diyos na ito, pinakamamahal ng Ama. Huh? So, merong natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Oh. Ano ngayon yan? Yan ba yung Ama? Yang natatanging Diyos sa Juan 1:18, yan ba yung Ama? Hindi. Yang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama sa Juan 1:18 ay hindi tumutukoy sa Ama. Kasi ang Ama na mismo ang nagmamahal sa natatanging Diyos na yan. Oh. Ayan ha. So, yan ay ebidensya na si Kristo ay nagmumula sa Ama. Siya ay nagmumula sa sinapupunan ng Ama. Siya ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Oh, sabi naman niya rito, walang magagawa ang Kristo kung wala ang Ama. Tama yun. Bakit? Siya'y naparito upang sumunod. O, basa tayo talata. Hebreo 10:5. Ano sabi ni Kristo? Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya't inihanda mo ang katawan, ang aking katawan, upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ano raw ang reason niya ba siya nandito? Upang sundin ang iyong kalooban. Meron pala siyang susundin na kalooban. So normal lang talaga na wala siyang gagawin kung hindi sinasabi ng Ama. Kasi nandito siya upang gumawa ng kalooban ng Ama.
O yan. Okay? Sabi niya, ang tunay na Diyos, ang ano po isasagot ko? Ito, yun ang isagot mo. Sa napakalinaw na tanong na yon. No? Ito paano pang chat niya. Antikristo naman talaga ang mga kumakalaban kay Kristo. Sa pahayag niya na siya ay tao. Sino ba ang kumakalaban sa sinabi ni Kristo na siya ay tao? Walang kumakalaban doon. Kahit Muslim, sumasang-ayon doon eh. Kahit mga ministro ni Manalo, sumasang-ayon doon. Kahit mga lepores ni Manalo, sumasang-ayon doon. Kahit mga Katoliko, sumasang-ayon doon. Sapagkat sa turo ng Katoliko, siya ay naging tao. Ba't namin kukontrahin yan? Talaga namang siya ay naging tao. Walang reason para yan ay kontrahin namin. Ating balikan ang sinasabi sa Juan 1:14. Juan 1:14. Ang sabi ganito, and Christ, yan na, napakaliwanag niyan, ano? Yan. Ang lalamunan ko hanggang katol. Yan. And Christ became a human being. Became. Kasi He is not originally a human being. He became a human being. Liwanag naman yan eh. And Christ became a human being and lived here on earth. Bago siya became a human being, siya ay nakakapagsalita na. Balikan natin ang sinasabi sa Hebreo 10:5. Dahil dyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. So, bago siya naparito sa daigdig, nakikipag-usap na siya sa Ama. Nakikipag-usap na siya. Tao ba yan? Meron bang tao na may kakayahang makipag-usap sa Ama bago pa isilang sa mundo? Meron ba? Wala nun. Bakit walang ganun? Kasi tayo, nung pasimula talaga tayo'y tao na. Nang tayo'y isilang, doon nagsimula ang ating pagkatao. We never exist before we are born. We never exist. Yun. May kinausap lang ako kaya tagal kong nagbalik. So, ayan ha. Walang sinumang taong may kakayahang makipag-usap sa Ama bago pa siya isilang sa mundo. Bukod tanging si Kristo lang. Kasi siya ay naging tao. Siya ay naging tao. Ang kanyang buhay nagsimula hindi bilang tao. Siya ay naging tao. Originally, hindi siya tao. He became
human. Oh, so wala kaming tutol doon sa ano niya, sinabi niya na kami antikristo daw ang kumakalaban sa pahayag niya na siya ay tao. Walang katolikong kumakalaban doon. Walang katolikong kumakalaban doon. Isa pa sa mga antikristo, nagsilabasan sa kanyang sa kanyang kawan. Gaya ng ginawa nitong itong mga nasa mga sulpot. Ba't kayo nasa iglesyang tatag lang ng mga tao? Nasa iglesyang tatag lang ng mga ordinaryong tao. Oh, yan be aware kayo dyan. Oh, tuloy natin. Sabi niya, ginamit niya 8:40 ng Juan, walang problema sa amin yun. Kaya may tao kasi may nagkatawang tao. Turo namin yan, no? Kung siya ay Diyos dyan, sa 1:8:40, yan ang kasinungalingan at yan ang turo sa inyo ni Soriano, sabi nung INC na ito. Mali ka na naman. Napakamali talaga. Kapag INC ang magtuturo about sa pagka-Diyos ni Kristo, gumagawa ng sariling unawa, hindi proven by Bible scholar. Itong 1:40, ito'y hindi isang batayan na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Siya'y nagkatawang tao. Ngunit nananahan naman sa kanyang pagkatao ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Oh. Nananahan naman sa kanyang pagkatao ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. O may tao bang ganyan? Walang ganyan tao eh. Si Kristo lang. Bakit sa kanyang pagkatao nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Sapagkat siya ay Diyos. Napakaliwanag naman nun eh. Sapagkat siya ay Diyos, kaya nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Oh, napakaliwanag no? So, ang diferensya dito, ang turo talaga mismo ng INC, no, kay J. Hizola. Anti-apostol din kayo sa unang Timoteo 2:5 ay hindi kami anti-apostol dyan. Dahil talagang kami naniniwala nung siya ay nagkatawang tao, nung ang verbo na Diyos, nagkatawang tao, hindi plastic yung katawang taong pinasukan nun. Talagang tunay yun. So hindi kami anti-apostol. Tingnan nyo mga kababayan, kapag sila ay insiyang nagtuturo, talagang nagsisinungaling Sa kanila, dahil tao, hindi Diyos. Sa kanila, dahil tao si Kristo, hindi siya Diyos. Kumbaga, ang kanilang tinitingnan focus sa gitna lang ng istorya. How about the story before he became a human? Hindi interesado ang mga INC doon. Hindi sila interesado doon. How did he become human? He can talk to God before he becomes human. Ano siya nun? Oh, ano siya nun? Wala akong maalala na ano yung tindig nila dun Kaya ang mga INC, kapag sila nagtuturo, pinipili lang yung mga talatang gustong basahin. Pinipili lang nila. Oh. Pinipili lang nila. Tingnan mo. Sabi niya, anti-apostol din daw tayo dahil sa unang Timoteo 2:5. Wala naman kaming tutol nga. Dahil nung siya ay nagkatawang tao, hindi plastic yung pinasukan nun. Kaya si Kristo nasugatan kasi nagkatawang tao. Kaya si Kristo ginutom kasi nagkatawang tao ang verbo. At ang verbo ay Diyos. Bakit kaya napakahirap tanggapin sa tenga ng mga INC members itong ang verbo ay Diyos? Akala ko ba Bible believer? Ba't yung tinatanggi? Oh, see?
Tuloy natin ang kanyang mga chat. Sa mga tunay na Kristiyano, maiisang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Unang Korinto 8:6. Ayan. Pero nauunawaan ba nila yan? O ating patunayan, hindi nila nauunawaan yung unang Korinto 8:6. Ano ba ang tinutukoy dyan? Ano ba ang ibig sabihin yan? Tanungin natin ng mga Bible scholar. O, sabi ko sa inyo, dapat meron tayong Bible scholar eh. Ano sinasabi? Ito hindi ako gagamit ng Catholic scholar para hindi bias ha. Ito sabi ni Matthew Henry. Matthew Henry Concise Commentary. Sabi niya, the heathens had gods of higher and lower degree. Gods many and lords many. So called. So ito palang unang Korinto pala, 8, is pagkukumpara sa Diyos at sa Diyos-Diyosan. Pagkukumpara sa Ama at sa Diyos-Diyosan. Walang kinalaman si Kristo sa talatang yan. Kaya napakamali na sabihin hindi siya Diyos dahil sa unang Korinto 8:6. Tuloy natin ang sinabi ni Matthew Henry. The heathens had gods of higher and lower degree, gods many and lords many so-called, but not such in truth. Christians know better. One God made all and has power over all. One God. The one God, even the Father, signifies the Godhead as the sole object of all religious worship. And the Lord Jesus Christ denotes the person of Emmanuel. Ano yung Emmanuel? The Lord is in you. Kasama natin ang Diyos. Yun ang Emmanuel. So it is not only ang meaning, kaya nilagyan ng Father para ipagkumpara ang Father sa mga Diyos-Diyosan, hindi kay Kristo. Ang ginagawa ng mga INC members, ikinukumpara nila ang Ama kay Kristo. Mali yun. Tuloy. Ito naman tayo kay Albert Barnes sa kanyang aklat na Barnes Notes on the Bible. Sabi niya, the word Father here is not used as applicable to the first person of the Trinity, as distinguished from the second. Hindi ginamit yung Father doon para i-distinguish yung second. Anong ginagawa ng mga INC members? Ginagamit nila yung para i-distinguish ang Son. Mali! But is applied to God as God. But is applied to God as God, not as the Father in contradistinction from the Son. Pero ang kanilang ginagawa, ginagamit nila yung 8:6 para gumawa ng contradistinction from the Son. Gumagawa sila ng distinction from the Son. Mali yun. Mali yun. But to the divine nature as such, without reference to that distinction, the Father has distinguished from His offspring the works that owe their origin to Him. This is manifest. Napakaliwanag. Ginamit doon ng Ama, hindi para i-distinct yung anak. Ginamit yon ang term na Father, ang term na Father para i-distinguish siya from the idols, not from the Son. Nako, delikado talaga kapag sila nagtuturo. Ito naman tayo kay John Gill, sa Gill's Exposition of the Entire Bible. Sabi naman ni ganito, this one God is the Gentiles knew not. So itong Diyos na ito, hindi ito kilala ng mga hintil.
And the Jews, ang mga Hudyo, are very ignorant of, ignorante sila sa bagay na ito. But we Christians know Him to be the Father, by whom meant either God essentially considered the one God. Sino to? Father, Son, and Spirit. Yung one God, yun ang Father, Son, and Spirit. Ano yung tatlo? Persona. Persona ng isang Diyos. Persona yun ng isang Diyos. Si Kristo nga, di ba? Siya ang image of fathers of the person of the Father. Hebreo 1:3, ang Ama mer persona. Oh. Yan ha? Not in relation to any person in the Godhead, but in relation to the creatures. So this one God, Father, Son, and Spirit is the Father of spirits, the Creator of angels and the souls of man, the God of all flesh, the Father of all the individuals of human nature, the Father or author of all the mercies and blessings the children of men enjoy. So, napakalinaw. Yung unang Korinto 8:6, hindi yon batayan para sabihin hindi Diyos si Kristo. Ginamit yon para ikumpara ang Ama sa mga Diyos-Diyosan. Kasi 8:4, may mga sinasabi na mga Panginoon at mga Diyos. O yun, ano yun? Mga Diyos-Diyosan yun eh. Yun doon kinukumpara ang Father. Oh. Huwag siyang ipagkumpara sa anak. Dahil Hebreo 1:8, kinikilala ng Ama yung anak as God. Oh. Baka sabihin naman ako'y gumagawa ng kwento. O ating basahin, ano? Ano ba sinasabi to sa Hebreo 1:8? Eto. 1:8 ng Hebreo, ang sabi ganito. Yan. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Oh? Pros diton hoyon, ho tronos so ho theos. Ho tronos so, ho theos, ho tronos so. The throne of you. Ang trono mo. Yan na. Ang trono mo, o Diyos. Yan. Ang trono mo, o Diyos. Ho tronos so, ho theos. Oh. So, ho theos. Ho tronos so, ho theos. Ang trono mo, o Diyos. O, di napakaliwanag. Kinikilala ng Ama. So, hindi dapat ipagkumpara ang Ama sa anak. Maling paraan ng pagtuturo yan. Yan ay isang uri ng pagliligaw. Tuloy pa din yung ating binabasa. Sino baluktot ang isip? Si Kristo o si Soriano sa Juan 20:17? Si Kristo ay aakyat sa kanyang Diyos at ating Diyos. O wala pa rin problema doon. Wala namang sinasabi si Kristo na ako ay hindi Diyos. Tama yon. Ang Ama, kinikilala niya na kanyang Diyos at kinikilala rin natin na Diyos. Tama yon. Pero ebidensya ba yon na si Kristo ay hindi Diyos? No. Hindi ebidensya yun. Dahil si Kristo mismo tinatawag ng Ama na Diyos. Oh. Pag-reconcile nyo, huwag nyong pagbungguin ang mga talata. I-reconcile nyo. Sabi nung INC na nakatalakayan ko dati, ang trono daw ang Diyos mo. Ha? Kailan naging Diyos ang trono? Kung ang trono ni Kristo ang Diyos niya, sino bang mas mataas, yung trono o yung uupo sa trono? No.
Sino bang mas mataas? Sa isang kaharian, sino ba ang dapat masunod? Yung trono o yung uupo sa trono? Napakamali talaga magturo. No? Talaga napakamali magturo. Sabi ni Jehizola, ano po masasabi niyo po? Sabi ng INC, pinsan ko po. Ayan. So, eto na. Sinasagot ko na yung kanyang mga alegasyon. Nawa ay pinapanood niya ito at makipagtalakayan siya para makita kung sino ba yung nasa tama o nasa maling unawa, at ako'y nakakasiguro na hindi mali ang aking unawa dahil wala naman talagang Bible scholar ang nagsasabi ng unang Korinto 8:6 ay isang batayan na hindi Diyos si Kristo. Wala. Sila lang nagsasabi nun. Bukod tanging nagsasabi nun. Pero yung mga Bible scholar never nagsabi ng ganon. Oh. Yun ang maano ko sa kanya. Ha, Jehizola? Okay, tuloy pa natin anong sabi niya. Kaya ang sabi ko po, kung talagang true ka, ipaalam mo sa amin. Oh. Pinapaalam ko na, yung aming tindig sa bagay na yan, di daw siya makikinig sa bulaang propeta. O, wag ka makinig kay Manalo, bulaan yun. Ka makinig doon, bulaan yun. Kalain mo siya daw yung yung uod na Jacob, si Kristo tinutukoy doon. Napakaraming hula na dapat kay Kristo sa kanya inihula, ginagamit ng mga membro para kay Manalo. Hindi tama yun. Hindi tama yun. No? Kaya, sabi na ba to? Sabi ko, ano tingin mo sa sarili mo? Tindahan, maingay dapat daw, misa na focus dapat. Okay. So, yun lang ang aking bira sa pinsan ni Jehizola, no? At ako na may magpupunta na lang sa ating komentary. Okay, tayo na sa commentary section natin. Ako magbabasa na, no? Ating simulan doon sa pinakaibabaw. Tandaan niyo sa comment section, pag may nakita ako sa comment section na nag-comment, hindi naman rebat sa aking pahayag, kundi pamimersonal, automatic ban from all live streams ka, ha? Para naman maging disiplinado yung ating mga sulpot na nagko-comment sa ating live. Para maging disiplinado. Sige, ganito ang gagawin natin. Kapag may nabasa akong comment na hindi naman siya nagre-rebat, gusto kasi kapag may sulpot, nagre-rebat. Para alam natin yung kanilang side at maikumpara natin ng ating katwiran sa kanilang katwiran. Sino ba nasasabing totoo? Ako ba? Si Sanrio ba nasasabing totoo? Ako ba? O yung sa kanilang mga sulpot? Pagkumparahin natin. Kasi yung kung halimbawa, sinabi ko rito, yung mga stand ko, tapos yung kanyang comment, hindi ka nararapat magturo, automatic ban from all live streams. Hindi pala ako nararapat para sa'yo, ba't ka nanonood? Oh. Halimbawa, yung mga comment na is not based na sa argument but sa kanya ng feelings, opinion, automatic ban from live streams, from all live streams. Oh, yan isang palatandaan na hindi nyo gusto yung aming programa, magsilayasan kayo. Ang gusto ko lang dito, yung mga sulpot na papasok, talagang makikipagtalakayan. Makikipagbanatan. Yun ang hinahanap ko, makikipagbanatan sa talakayan. Hindi yung mga komentaryo, personal attack. Ito, gagawin pag may nakita ko rito na personal attack, automatic ban from all live streams. Okay. Okay na, Tingnan natin.
Good afternoon, bro. Oh. Sabi niya, walang makatatalo kay Eli Soriano sa debate. Walang makatatalo kasi si Eli Soriano namimili ng mga kalabang easy. Kalabang easy ang pinipili. Kung pinatulan lang kami ni Eli Soriano, nabuking na sana yung kanya ginagamit na aking Birheng Maria ang tagapamagitan. Kung pinatulan lang kami nun. Ilang exposition ang pinalagpas niya. Kami pa gumagawa ng paraan. Maubusan na ng paraan. Ang daming mga mga hotline. 3 number. Tinatawagan, ring ng ring, wala namang sumasagot. Pag may sumagot, Agent 1. Agent 1, tapos hihingi ng aming tanong. Humingi ng aming tanong. Hayaan mo na magbangayan ng magbangayan ng dalawa. Father Darwin tsaka si Eli Soriano. Ayaw magbigay. Sabi ni Agent 1, bukas tatawagan ka namin. Walang tumawag. So, hindi nangyari. Second Friday, ganun pa rin. Ikatlong Friday ng si Mel Magdaraog. At ang nire-record ng mga dating daan sa kanilang mga replay, yung unang tawag sa alas 4 ng hapon. Yung tawag ni Mel Magdaraog sa alas 6 ng gabi at sa alas 7 ng gabi, hindi na nila pinapalabas yun. Kaya yung isa dito, yung isang nag-chat sa akin, nung pinasahan ko ng karugtong ng video, ang sabi niya, no comment ako dyan. Bakit? Andoon sa karugtong na video, tinawagan ko ng 5 beses ang number ni Mel Magdaraog, hindi na sumasagot. Bakit? Nung gabing yon, hindi kami pinapasok sa live. Ikatlong Friday na yon. Namimili ng kalaban. Mga kalabang tipong gaya ni Merka. Gaya ni yung sino yung kalaban niya? yung sa Born Again. Yun, sila yung mga easy enemy, yun ang kinakalaban niya. Sino makakatalo yung mga easy? Kita niyo yung debate niya with William Saraga. Yun ba kung ganun ang kalaban, aantukin ako doon. Pag yun ang nakalaban ko, di ko napapatulan yun. Namimili ng kalaban. At para masiguro niya na hindi siya kalabanin, hindi mo lang mangyaring talakayan, ang hinahanap yung pinakamataas. Yung pinakamataas na alam niyang walang panahon para patulan siya, yun ang kanyang kinakalaban. Merong mga nasa baba na handang kumalaban, hindi pinapatulan. Puno sa puno. Ano yan? Kasinungalingan niyang puno sa puno. Ang dami niyang kinalaban, hindi naman puno Ang dami niyang kinalaban sa SD, hindi naman mga puno yun Tapos pagdating si INC kakalaban niya, dapat puno sa puno. Pagkatoliko na, saan tupapan na hahanapin mo? Ba't di mo hamunin yun? Ba't di ka nagpadala ng liham doon? Kaso nga lang, patay ka na ngayon. Hindi ka na makakasagot. Yung mga membro mo na lang ang binabanata namin. Kasi hanggang ngayon, kahit patay na si Soriano, patuloy pa rin nakasirado ang isip doon. Di nasasagot yung pag tinanong nyo. Di nasasagot yung si Soriano. Kaya, namatay na lang yun. Hindi niya kinalaban si Father Darwin. Atat na atat kami nung panahong yun. Tingnan ninyo, lahat ng mga MCGI na nag-reproduce nung aming ginawang dokumentary sa debate sa pagitan sa magiging debate sana. Magiging debate sana kasi hindi natuloy. Sa pagitan ni Eli Soriano at ni Father Darwin, tingnan nyo, kapag sila doon lang sila nakafocus sa tawag ni Mel Magdaraog ng
p.m. Pero yung tawag ni Mel Madaraog sa 7:15 p.m., hindi nila pinapanood yun. Masakit na sa tenga nila. Kaya yung isang membro, sinendan ko, hindi makasagot. Oh. At yung petsa na yun, exactly sa petsa na kami tinawagan ni Mel Magdaraog, hindi nga makapasok si Wendell Talibong nun. Bakit? Yung aming Zoom nakakonect sa Bible Exposition. Paano makapasok si Wendell doon? Sabi ni Wendell, pahingi ng Zoom link, bro. Ay, hindi pwede, Brother Wendell. Nakakonect yung aming Zoom sa sa ang dating daan. O baka sabihin ako gumagawa ng kwento, pakita ko sa inyo, Mas maganda na ipakita ko na lang sa screen yung mga ebidensya na talagang umatras sila, natakot sila dun Ito, pakita natin yung ebidensya ha. Oh, ito. Tinatago to ng mga ng mga dating daan members Ito. Ito, tawag ni Mel sa gabi. Dito pinaparinig Papakita ko sa inyo. Mamaya, tawag ka mga 7:30. Mamaya, tawag ka mga 7:30. Mamaya, tawag ka mga 7:30. Ngayon, pagdating ng gabing yun, mga kaibigan, habang naghahaponan ako ay muling tumawag si Mel Magdaraog. Pakinggan nyo. Ayan. 6:40 p.m. na tawag. 6:40 p.m. na call. Pinapalabas ba nila yan? Hindi. Doon sila nakafocus sa 4 p.m. na call. Pero yung 6:40 p.m. at 7:15 p.m. hindi nila pinapalabas. O ito, tuloy natin. Hello? Hello? Hello. Hello? Hello Oh, po. Si Mr. Gitgano po. andun sa taas. Bakit po, Brad Mel? May isinend na po akong yung Zoom ID na papasukan niyo maya-maya. Kung pwede sana ngayon matest na po natin. Zoom Itinex ID? ko dito. Oh, Zoom ID. Dito, itinex ko dito sa number niya. Itinis mo sa number niya. Oo, yan. Itong number na to na tinawagan ko ngayon. Ito number ngayon tinawagan mo. Oo, sino po ito? Si Jando po ito. Oh, Ayan, sa number ko ang tinawagan niya. Kaya normal lang na tumatak sa cellphone ko nung panahong yan ang number niya. Yan ay nangyari. Tuloy natin. Berdiando, baka pwedeng tayo nang mag-usap para si Mr. Gitgano maipasok natin mamaya. Baka pwedeng mag-open ka na ng Zoom, tapos pakipasok mo yung ID na yan. Matest na natin ngayon ang audio natin at saka video. Ipasok mamaya? Saan siya ipapasok? Para makapagtanong siya kay Brother Eli. Di ba magtatanong siya kay Brother Eli? Magtatanong siya ngayon. Bernis pala ngayon, Oo, Bible Exposition ngayon. Schedule ngayon ang tanungan. Di ba gusto niya magtanong So, may schedule siya mamaya? Magtanong? Oo, kung pwede sana maipasok na natin, matest na natin kung ano ang stability ng ninyo, ng net ninyo. Sige po. Mamaya, kumakain pa. Naghahapon na pa kasi ako Sige. Pero hintayin ko po sana kayo, Brother Jando. Matest natin. Nandyan, itinex ko na yung ID. Ika-copy-paste mo lang yan sa Zoom. Pumasok ka sa meeting and then makikita ka namin dito. I-admit ka namin para matest natin ang iyong audio at saka ang iyong video. Nag-send ka ng link sa akin? Oo, mayroon na akong isinend yan. Dito sa number na to, itong number na tong tinawagan ko. Ano Yan yan? po, ID lang yan. Wala nang password yan. Wala nang password. Wala lang. Ano to? Invitation mo to? Oo, yan na. Wala nang password yan. Diretso na yan. Sige po. Sige, mga oras kita pwedeng ulit, Brother Jan? Pagkatapos ko magapunan, Mga anong oras? anong oras ba ngayon? Anong oras? Saan oras ka ron? Alas? 6:40.
6:40, siguro mga more or less 7. Sige, mga 7, dahil start na kami ng program, balikan kita para maano na natin. Matest na natin ang audio at video ni Mr. Gitgano. Ano? Sige po. Sige po, sige. Ayan. Pinapakita ba ng dating daan members yung part na video na yan na tinawagan ako ng 6:40 p.m.? Hindi nila pinapakita yan. Ang pinapakita lang nila yung sagutan ni Father Darwin at ni Mel Magdaraog ng 4 p.m. kung saan kami ay papunta na sa prosesyon. Si Mel Magdaraog nag-aapura na i-test ang Zoom sa oras na yon. Sabi ni Father Darwin, tumawag ka mamaya. Tumawag ka mamaya. Kaya tinawagan ako uli ni Mel Magdaraog. Bakit hindi yan ipinapakita ng MCGI? Kasi takot na takot. Upang putulin. Aba, may sinabi si Eli Soriano sa pagpuputol-putol. Sabi ni Soriano, ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng mga tagamakmak na puro mga sinungaling, nagpuputol-putol ng tape para pag-iba-ibahin ng mga sintidong sinasabi. Yung pala, ginagawa rin ng mga miyembro na ito. Kasi, yung call lang ng 4 p.m. ang kanilang ipinapakita at hindi ipinapakita ang call ng 6:40 p.m. at 7:15 p.m. para ipalitaw na si Father Darwin ang umatras at nagdahilan. Pero ako naman tumanggap naman ako sa tawag. Tuloy natin ang video. Tingnan natin ang video na nangyari ha. Pagkatapos nun, kakaakyat ko pa nga lang doon sa taas. Muli na naman siyang tumawag. Pakinggan nyo. Ayan. Yang 7:15 call ni Mel Magdaraog. Bakit hindi pinapakita yan ng mga MCGI editors? Bakit? May tinatago ba sila? Ay 7:15 p.m. tumawag uli para ma-connect ang Zoom namin sa Bible Exposition at successfully. Ano yan? Successfully na ipasok niya kami sa Bible Exposition. Nagtagumpay si Mel Magdaraog na ipasok niya kami. Kaso lang, hindi kami tinawag. Pakinggan din sinabi sa 7:15 p.m. Ito. Hello po, Brother Jando. Wala ka pa. Naghihintay kami dito sa Zoom. Ina-open ko pa yung internet. Basta ang gagawin mo lang dyan, Brother Jan, ang gagawin mo lang yung numbers, ikaka-paste mo lang doon sa meeting ID ng Zoom. Punta ka lang sa Zoom, pag nag-open ka, i-click mo yung join meeting. Tapos, pag nag-open na, doon sa meeting ID, ilagay mo yung mga numbers na itinasa ko sa'yo. Pag click mo yon, baka ka-join ka na dito sa natin. Ating video room. Wala namang password na ito, diretso na tayo dito. Kailangan na makita kita dito sa sa video. Sige po. Salamat po. At nang gabing yun ay naidugtong kami sa Bible Exposition. Kaya yung mga membro ng dating daan dyan na nagsisinungaling sa YouTube na nagsasabing hindi kami nakidugtong, nagtataka lang ako bakit hindi magawang aminin ni Mel Magdaraog sa kanyang mga kasamahan sa ang dating daan na naidugtong kami ng gabing yun sa Bible Exposition. At itong mga membro hinahayaan lang niyang mag-post sa YouTube ng kasinungalingan na hindi daw kami naidugtong sa Bible Exposition sapagkat nagdahilan daw si Father Darwin. Tamo? Kami naidugtong. Katunayan nga niyan, si Brother Wendell hindi makapasok. Tingnan ninyo ha. Si Brother Wendell hindi makapasok. Ito, ikatlong biyernes. Ano nangyari si ikatlong biyernes? Tingnan ninyo.
Nagtanong siya kanina. Pasensya na po kung hindi nyo po makita sa live yung mukha ko. Yun po ay dahil sa naka-on yung Zoom ko. Nakakonect po tayo doon sa Bible Exposition ni Brother Eli Soriano. Yan. Nakakonect kami ng gabing yan. Oh, nakakonect talaga kami ng gabing yan sa ang dating daan Bible Exposition. At hindi ang camera doon lang nakaharap kay kay Father Darwin at hindi sa akin kasi ako nakakonect kami sa Bible Exposition ng gabing yan, yung Zoom namin. Si Brother Wendell gustong pumasok, hindi makapasok kasi nakakonect kami doon. Oh, sa kanilang sa kanilang Bible Exposition. Ngayon, bakit hindi sinasabi ng ng dating daan? Ito ay nangyari May 1, 2020. May 1, 2020, tumawag sa amin sa hapon si Mel Magdaraog. May 1, 2020, tumawag sa amin si Mel Magdaraog. At ito ay May 1 ng gabi. Kami ay na-connect ni Mel Magdaraog. Bakit sinasabi ng mga ang dating daan na kami daw yung umatras? At eto, tuloy natin ang video. Kaya hindi ko po magamit yung front cam ko. Ayan. Hindi ko magamit yung front cam ko at si Father lang po nakikita nyo si screen sapagkat mamaya konti pag tumawag na si Brother Eli, maririnig po natin pagtawag niya rito. Okay, maririnig po natin pagtawag niya kung papapasukin na tayo. Isa po sa aral ng ang dating daan. Ayan, gusto ko lang ito i-focus sa inyo. Yung video box na yan ay ang Zoom monitor namin na connected sa ang dating daan Bible Exposition. Bakit hindi ito sinasabi ng dating daan sa mga member nila? Bakit? Ano sekreto nyo? Ba't ayaw nyo ipaalam ito? Ha, mga dating daan kayo? Bakit ayaw nyo ipaalam ito? Kami connected doon. Ayan Darwin Gitgano yung nasa Zoom namin. Tapos yung video kung saan kami kinonek. Ayan. Oh. Bakit ayaw nilang aminin yan? Na kami ay nakakonect sa ang dating daan, ha? Oh. Ano sunod na nangyari? Tuloy natin. Nang ang dating daan po. Kung titingnan nyo yung debate ni Brother Eli kasama yung dalawang mga pastor ng Sabadista, yung walang tanungan portion. Pati yung mic nila naka-close, yung video nila naka-close. Ang inisip ko na lang, baka muli itong magbubukas pag panahon na namin ng pagtatanong. Kaya hinayaan na lang namin, nag-live na lang kami kaysa sa maghintay. Ayan ha. Ito yung hindi inaasahang pangyayari, Kami ay nag-live na lang ni Father Darwin kaysa maghintay kami ng maghintay, wala kaming ginagawa. Buti na lang nag-live kaming dalawa. At yung live na ginawa namin, ebidensya yon na nung gabing yon nakakonect talaga kami. Kung hindi pa kami nag-live nung gabing yun, wala sana kaming ebidensyang nakakonect kami. Pero dahil nag-live kami, may ebidensya kaming hawak na nakakonect kami sa ang dating daan. Bible Exposition, nakakonect kami doon. Oh. So ano nangyari? Tinawag ba kami ng gabing yun? Tuloy natin ang video kung tinawag ba kami ng gabing yun. Ayun, nakita nyo, nung gabing yun talagang nag-live kami. Nung gabing yun ay connected na kami sa ang dating daan Bible Exposition. Kinonect na kami ni Mel Magdaraog. Alam ni Mel Magdaraog yan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya magawang aminin sa kanyang mga kasamahan na nakakonect na kami ng gabing yun. Pagdating ng mga 9 p.m., pinutol ang linya. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay Ito. Gusto ko mapansinin nyo ito, Pansinin ninyo, biglang mapuputol ang Zoom. Tingnan mo yan, sa katabi ko,
Yan sa yang katabi ko na yan na audio to. Yan ay connected sa ang dating daan, ano? Pansinin ninyo, biglang mapuputol ang Zoom conference na to dahil pinutulan ng mismong Zoom host. At ang Zoom host ng conference na ito ay ang Bible exposition ng ang dating daan. Hindi makapasok sa aming live si Brother Wendell Talibong kasi ang aming Zoom ang aming ginamit para makakonek kami sa ang dating daan. Bible exposition. Ito ang aming ginagamit. Pero pansinin ninyo, ano ang mangyayari? Tuloy natin ng video. Yung sinasabi nila rapture, wala pong Panginoong bumaba dun. Ha? Pero sabi po sa Biblia, teka, Father Darwin, the meeting has been ended by the host. Ayan. May tumatak sa screen ko, the meeting has been ended by the host. Ito ay natapos ng mga alas 9 ng gabi. Mga alas 9 natapos to eh. No? The meeting has been ended by the host. Ang host ng conference meeting na ito ay ang Bible exposition ng ang dating daan na mismong si Mel Magdaraog ang nag-connect. Bakit hindi ito ipinapakita ng mga ang dating daan sa kanilang mga miyembro? Takot na takot ba? Ebidensya ito na si Soriano namimili ng kalaban. Imposible namang hindi sinabihan ni Mel Magdaraog na Brother Eli, andyan na si Padre sa linya. Siyempre, sinabihan niya yun, ipinaalam niya na yun. Brother Eli, naikunik ko na si Padre Darwin sa sa linya. Yung pa ang mag-uuna. Pero bakit hindi kami tinawag? Sinadya talaga na wag kami tawagan. Kaya siya lumilitaw na hanggang kamatayan ay undefeated. Bakit? Hindi kami tinawagan eh. Ano? Naikunik na kami, di pa rin kami tinawag. Oh. Tingnan nyo, ano sinabi ko rito ng mga parting ito ng video. Tingnan nyo ha. Father Darwin, the meeting has been ended by the host. Ayan. Hindi tayo pinapasok. Hindi na. Brother Wendell, kung nagmo-monitor po kayo dyan, Brother Wendell, pakitingin na lang po kung nagpapatuloy pa ba ang programang itanong mo kay Soriano. Kasi pinutol ng ang dating daan Bible exposition ang aming koneksyon para sana ay magtanong pero hindi natuloy. Anong ginawa namin? Pina-download namin ang buong Bible exposition nung gabing yun, hindi man lang binigkas ni Eli Soriano na inaabangan niya kung nasa linya ba si Father Darwin para magtanong. Hindi niya kailanman binanggit yun. Halata ang kaiiwas niya. O yun. So, sino umiiwas dito? Kami ba? Kami ba ang umiiwas? Hindi. Si Soriano, namimili. At anong ginawa namin? Tinawagan namin ng 5 beses si Mel Magdaraog. Eto, pakinggan nyo. Anong nangyari, mga kaibigan? Nang gabing yun, nang naputol ng linya, tinawagan namin live sa Facebook ng 5 beses ang phone number ni Mel Magdaraog. Ha? Pero sabi po sa Biblia, teka, Father Darwin, the meeting has been ended by the host. Ayan. Hindi tayo pinapasok. Hindi na. Brother Wendell, kung nagmo-monitor po kayo dyan, Brother Wendell, pakitingin na lang po kung nagpapatuloy pa ba ang programang itanong mo kay Soriano. Pero sinungaling talaga mga kaibigan natin, no? Ayan. So kanina, meron tayong test, no? Para po makonect tayo sa kanilang live, no? Okay. At meron talaga kayong test kanina, Brother Jando. Meron talaga test. Ito, Kaya nga, hindi nakapasok sila, Brother Wendell, dahil inuuna natin sila no? O yan ha. Hindi nakapasok si Brother Wendell kasi inuuna ang dating daan.
Tapos nagpapakalat ng kasinungalingan ng dating daan na kami daw yung umatras. kami daw yung umatras. Kami na nga hindi tinawagan, kami pa yung umatras. Ano ba naman to? Hindi talaga magsinungaling ang mga ang dating daan. Totoo nga sinasabi doon sa Job na ang dating daan dinadaanan ng mga taong masama. No. Talagang kami hindi tinawagan. At guess what? Nagmo-monitor diyan yung yung isang member nila na vlogger ng Broccoli TV. Nagmo-monitor diyan. O, tuloy natin ang video. Papakita ko sa inyo. Kaya siya undefeated hanggang kamatayan si Eli Soriano kasi hindi kami pinatulan nun. Napanood siguro niya ang pagkatalo ni Ramel Parba sa debate nila. Na ang topic is about church founder, si Ramel Parba doon bumabanat sa name inventor. Name inventor ay ang topic church founder. Dapat sana founder ay nilabas, hindi ang name inventor. O, tuloy natin ang naturang video. Tuloy natin na. Tuloy natin pakinggan si Brother Mel po na tumatawag sa atin na gutom, agresibo. Pero nadismaya tayo no? Dahil sila na ang naghamon ngayon na nakakonek tayo. Recorded yun ha? Recorded natin. Nagtetest tayo. No? At ngayon, paasa pa rin. No? Ito, tuloy natin. Okay, so, Ayan. tawagan din si Brad Mel. So, Si Brad Mel. no? Ito, Brad Mel ID. Okay, papaalam ko lang na kung hindi kami nag-live ng gabing ito, wala sanang dokumento. Wala sanang documentary video na si Eli Soriano ang umatras. Buti na lang nag-live kami ni Father Darwin. Naisip namin na mag-live ng gabing yan. At dahil nag-live kami ng gabing yan, naidokumento na si Eli Soriano talaga ang umaatras at namimili ng makakaharap. Kaya siya undefeated hanggang kamatayan kasi namimili ng makakaharap. O, tuloy natin. Ayaw niyo ipakita to? Papakita ko to. Tuloy. Di, tawagan po natin si Brad Mel. Hindi na tumatawag sa atin no? Kanina, kahit nag-procession pa tayo, ay, very aggressive na natawag talaga siya, no? Ito, tawagan natin. Uy, Yun. Unang tawag, binaba ni Mel Magdaraog. Unang tawag ko sa number niya, binaba niya. Pangalawang tawag ko, pakinggan ninyo. pinatay. Brother Mel yun? Oh, Brother Mel? nag-ring na yun ba't pinatay? Ulitin mo, brother. No, yun po ay number ni Brother Mel. Hindi na tayo sinasagot, no? Tatanungin natin. No. So, I think Ba't pinatay? Tawagan po natin. tatawagan natin ulit, no? Dahil nakamonitor sila sa atin pati si Brother Eli Soriano at kanyang mga manggagawa, no? At atin talagang face to face na haharapin, no? So, 3 times na ba, brother? No? Binigo na tayo nila, no? So, Ay, pinatay na naman. pinatay na naman, no? Ikalawang tawag, pinatay na naman uli. Talaga minamadali niyang patayin ang call. Kasi, ang plano namin niya, basta namin tinatawagan is para hingi ng kanyang reason. Ba't hindi kami tinawag, nakakonect na kami. Yun ang reason, kaya namin tinatawagan si Mel Magdaraog, pero pinapatay niya, 2 tawag na yon. Pinapatay niya. How about ikatlong tawag? Tuloy natin ang video. ring ba yun? No? Teka. Dahil ulit natin si Brad Mel. Buti na lang, may number na tayo ni Brad Mel. Magandang tulong yung siyang kumontak sa atin Napakagandang tulong po nun na si Brad Mel po mismo
ang kumontak sa atin. Ay, Oh. Narinig din niyo, hindi naman. Oh, yan. Pinapatay talaga ni Mel Magdaraog. Ikatlong tawag na yon. Ha? Ikatlong tawag ko na kay Mel Magdaraog yon. Ngayon, sinong umiiwas dito? Pinapakalat ng ang dating daan na kami daw ang umatras. Kami daw ang umiiwas. Tingnan ninyo, May 1, 2020, tinatawagan namin si Brother Mel Magdaraog kung bakit hindi kami tinawag ng gabing yon. Pinapatay niya ang call. Wala siyang maibigay na dahilan. Pinapatay ang aming call. Imposible namang hindi alam ni Sorianong nandyan kami sa linya. Alam ni Soriano yon. Pero ba't hindi kami tinawag? Nararamdaman niya ang takot sa buong katawan niya. O, tuloy natin ang video. Pang-apat na tawag. No, ganina. Yun. Very aggressive. Pang-apat na yon, ha? Pang-apat na yon. kahit wala lang. Ulitin natin. 3 times. 3 times. No? 3 times na po yun. Ito, pang-apat na pong beses ito. Tawagan po natin. Ito po. Gusto ko pong malaman bakit po biglang namatay. Hindi, wala tayong connection doon. Sila lang yung may connection doon. Oh, yan ha. Sinasadya talagang patayin ni Mel Magdaraog. Ayaw nang sumagot. Ba't hindi ito pinapakita ng ang dating daan? Bakit doon lang sila sa call ni Father Darwin at ni Mel Magdaraog ng alas 4 ng hapon? Ba't ayaw nila iparinig ito? Ba't ayaw nilang ipakita ito, part na ito ng video? Bakit? Sobrang takot? Nagpuputol-putol din pala kayo ng video, sinasaway niyong mga INC, ganyan din pala kayo? Nagpuputol-putol din pala kayo ng video, at pinapalito niyong si Father Darwin ng umatras. Ha? Kaya talaga mga dating daan members kayo. O, tuloy natin ang video. Pinapatay talaga ni Brad Mel. Tingnan nyo mga kaibigan, no? Agresibo, no? Nagri-ring talaga yun eh. Pero Nagre-ring, talagang pinapatay no? niya. At pinapatay, no? Aking- So, tingnan nyo. Pang 5 beses na po to at pang last. Hindi naman ako naniwala nung mga definition sa mga kapatid natin yung ADD. Ito, pang-5 at pang-last na tawag ko kay Mel Magdaraog. Pakinggan nga natin kung sasagutin na ba ni Mel Magdaraog. Dating dugo. Ay, Wala pa Wala rin. talaga mga kaibigan. Wala na to. Kita ninyo, no? Wala na to. Siya pa ang naghamon, siya pa ang nagtetest sa ating kaya nga hindi nakapasok si Brother Paul na excited pa naman sa ating talakayan. Wala 2 na hours and 30 minutes sana ang ating igugugol Opo. sa mga katanungan ninyo, no? Pero wala So atin na nang papasukin sila si Brother Windel, no? Ano pa yung internet natin, lag pa masyado. So Ayan. So, kita ninyo, sila ang takot na takot. Sasabihin nyo undefeated. Hindi kailanman natalo. Namimili kasi ng kalaban eh. Oh, bakit hanggang ngayon? Ba't hindi niya hinarap si Ramil Parba? Nagkahamulan sila ni Ramil Parba, akala nyo? O, pakita ko sa inyo ang hamon ni Ramil Parba sa kanya. Eto, tinanggap ni Ramil Parba. Sige, Josel. Naghahanap pa sa akin ng Ito kasi, testimony. si Soriano kasi, yung grupo at saka si Josel Malyarin, tinanggap yung hamon mo kapatid na Ramil. Sige. Ang sinasabi ganito, Ano po sinasabi? magpakita ka raw ng otorisasyon na nakalagda ang kapatid na Eranio Manalo dun sa sulat na yon, na pagka natalo ka sa diskusyon, kapag Kapag natalo. parang matatalo talaga. Malabo yun, Eliseo Soriano. Ito, Oh. pag natalo ka raw, Oo. nakalagay doon, tatanggapin daw ng kapatid ni Eranio Manalo na talo na rin siya at ang buong iglesia ni Cristo. Reaksyon. Eto, Eliseo Soriano. Call! Pag! Eto, ang mga kondisyon, sapagkat nangihingi ka ng kondisyon. Una, gagawin mo rin itong mga sumusunod. Ha? Haharap ka muna sa pre-debate conference. Ayan, paharapin si Eli Soriano sa pre-debate conference. Paharapin siya.
Haharapin ba niya? At sa pre-debate conference, ano munang gagawin doon? Mag-uusap tayo, Eliseo Soriano, tungkol sa paksa. Ayan. Ang tanong, sinipot ba ni Eli Soriano yung hamon na yan ni Ramil Parba? O undefeated daw siya? Ha? Undefeated? Undefeated nga. Kasi, namimili ng kalabang easy. Pag matibay ang kalaban, inaatrasan niya. Ha? At ang hinahamon niya, yung mga sa tingin niya ay hindi siya kayang labanan. No? Hindi siya kayang labanan. Oh, yun ang hinahamon niya. Gaya ni Apollo Kibuloy na magdedemand ng 1 milyon bago magdebate. Oh, wait lang. Dahil may ingay si Divine, labas ko muna to. O, yan. So, yan, no? So, talagang undefeated si Eli Soriano kasi namimili siya ng mga makakalaban niya. Namimili siya. Hinarap ba niya si Ramil Parba? Hindi niya hinarap to. Umalis na lang siya, hindi niya hinarap si Ramil Parba. Oh, ano nangyari sa debate? Pakinggan ninyo ng Broccoli TV. Ano yung kanilang masasabi dito? Eto. Hindi ka daw pa-discussion sa kanya. Yan guys, yan po yung compilation ko ng mga buong pangyayari mula umpisa hanggang kanina Friday. Hindi po nakapasok si Father Gitgano. Ayan! Hindi nakapasok si Father Darwin Gitgano. Bakit? Nabanggit pa niya ako dun sa huling clip, no? Maagang natapos ang Bible exposition. 9:30 p.m. Hindi man lang nabanggit si Father Gitgano. Alain nyo? Ha? Hindi man lang nabanggit si Father Darwin Gitgano? Alam nila nandun kami. Alam na mga membro nandun kami. Eh bakit hindi man lang kami tinawag? Oh, tuloy natin yung sinabi ng naturang vlogger. Labas ko muna yung mukha ko para hindi makapiright dito. Oh, eto. Medyo nakakadismaya, no guys? Aminin natin hindi. Nakakadismaya, hindi siya napagbigyan. After nung mga hamon ni Brother Eli, hindi siya nakapasok, hindi siya tinawagan. Tinatawagan niya, hindi pa rin siya nakapasok. Ayan, tingnan nyo. Anong observation ng kamembro ninyo na Broccoli TV? Ano yung kanyang observation? Kami na mismo ang gumagawa ng paraan para makontak kami ni Eli Soriano. Para kami makakontak sa kanya, kami na mismo ang gumagawa ng paraan. Pero talagang sinasadya na hindi kami maipagkausap eh. Tapos sasabihin pa na kami yung umatras. Matindi talaga kayo, ano? Matindi talaga kayo sa kasinungalingan. Membro na ninyo ang nagsasabi, oh. Vlogger na member ng MCGN na mismo nagsasabi. Tapos sasabihin ninyo na ano? O, tuloy natin. So, tingin ko wala na mangyari dito. Magiging online debate na lang to. Kanya-kanyang post ng video. Wala nang paghaharap na mangyari. Thanks for watching guys. Have a good day. Kayo na lang humusga. God bless you. Yun. See? Kita ninyo? Nakita ninyo? So, gaano katakot si Eli Soriano? Kaya siya undefeated.
Ako na may nakakaintindi kung bakit siya undefeated kasi namimili ng easy enemy. Kung sa tingin niya malakas na kalaban, di niya kinakalaban yun. Yung talagang professional na dating, di niya kinakalaban yun eh. Ang kinakalaban niya yung mga pang-debating pangkanto. Tingnan mo yung mga debate niya, ugali pangkanto. Tingnan yung debate niya, lahat ugali pangkanto. Wala siyang professional debate talaga na nangyari. Wala. No? Wala siyang ganun. Yung kanya, pati moderators ng debate, kampi sa kanya. Oh, pati mga moderators niya, kampi sa kanya. Yung kay William Saraga na debate, pati moderators nakikialam pa. Oh? Pati moderators nakikialam. Pinagtutulungan nila, Mel Magdaraog, yung isa pa, at saka si Soriano, si William Saraga. Pinagtutulungan, tama ba yun? Hindi tama yun. Kaya siya undefeated. Siniguro niya na magaling, na yung kanyang makakalaban easy para sigurado ang panalo. Sigurado ang panalo. Kaya nung kami na ang nakipag-communicate sa kanya, takot na. Hindi kami pinansin. Akalain mo, 3 Bible exposition. Hindi kami tinanggap. Akalain nyo yun? 3 Bible exposition, hindi kami tinanggap. Nagsawa na lang si Padre kakahabol sa kanya. Kasi siya ang kusang umiiwas. No? Kusang umiiwas si Eli Soriano. Si Padre na lang ang sumuko na maghabol sa kanya. Dahil kami na gumawa ng paraan, kami tumawag sa mga hotlines, kami yung nakipag-usap kay Agent 1, kami yung ikinonek na kami ni Mel Magdaraog. But still walang nangyaring talakayan dahil sadyang umiiwas si Eliseo Soriano. Tapos sasabihin ninyo na magaling siya at bakit kami hindi nag-iingay nung siya'y buhay pa. Hoy! Mga kayo, buhay pa siya, nag-iingay na kami. Actually, wala sa plano namin na patulan siya eh. Ang target namin nung kami nagsimula sa punto por punto, si Rodolfo Cobos ng Davao. Kaso, may nag-send sa amin ng video na naghamon. Si Eli Soriano kay Father Darwin, siya naghamon. Oh? At eto pa ebidensya na talagang silang umiiwas. Ano ang sinabi ni Sister Los? Pakinggan ninyo. Ang Bible exposition natin na mayroong pwedeng magtanong ay Biyernes. E di kung gusto niya, Biyernes, tumawag siya. Ba't tayo ang tatawag sa kanya? Siya ang magtatanong. Yan, tumawag siya. Kami naman ay tumawag. Sino sumasagot? Si Agent 1. Si Agent 1. Kami, ang pangalan namin, alam niya, pero siya, di namin ang pangalan niya. At sabi ni Agent 1, tatawagan kami kinabukasan. Walang tumawag. Naku! Nakakahiya to sa dating daan. Tapos kami patatawagin ni Sister Luz, kami na nga tumatawag, di pa rin kami sinasagot eh. No agent available. Kalain nyo yung part na yon sa second Friday? No agents available. Ano agents available? Open line yan, Bible exposition yun. Paano naging no agents available? Bible expo yun. Nung kami tumawag, Bible expo yun. Bakit no agents available? Very imposible talaga. O tuloy nyo, sa dahil ni Luz Cruz. Tatanong man siya. Tapang ang apog. Kasi, ba't nag-iimbento lang po siya? Parang pinapalabas niya na importante siya at tatawagan niya siya para makausap niya siya, makipag-diskusyon kayo sa kanya. Gusto lang po niyan sumikat. Kapasikat lang po yan. Gusto lang niya may pumansin sa kanya. Nako. Sayang lang oras. Tapang ang apok. Sayang lang daw oras. Sayang lang daw oras. Ano yan? Sinong natakot dyan? Ba't sasabihin, matapang pala ang apog namin. Talagang matapang ang apog namin. Ba't di kami patulan? Ba't ang sinabi ni Luz, sayang lang ang oras. Nagpapapansin lang yan. Oh, gusto lang niyang sumikat.
naghamon siya ng pare. Naghamon siya ng pare. Sinong pare nga harap sa akin? Kahit sa to papatulan ko, sabi niya. Oh, hahamunin pala yun. Sabi niya, hahamunin ko. Ayun, pinatulan namin. Ba't siya umiiwas? Tapos ipapalitaw nila, kami yung umatas, kami yung natakot. Oy! Tindi nyo rin, ano? Tindi nyo rin. So, hanggang dito na lang siguro tayo, no? Pero para fair naman sa mga nandito, basahin ko na lang yung mga comments nila, no? Kahit pa paano. Buti na lang ikaw si Soriano, baka ikaw uminom ng Hindi ba nila natanong sa mga ministro kung bakit nagnakaw ng pabo ang kanilang anghel? Sabi ni SGG Catholic, hoy, umayos ka, hindi po turo ng Diyos ang pananalita mo. Oh, so yan talaga yung ano nila. Walang makakatalo. Talagang walang makakatalo doon kasi ang hinaharap ng mga very easy lang. Tinan mo Ramil Parba, matibay si Ramil Parba, hindi niya hinarap. Magkakaroon ng pre-debate conference, sumipot ba sa Soriano doon? Hindi. Ba't siya hindi sumipot? Matibay si Ramil Parba. Oh, matibay si Ramil Parba. Kinasahan siya sa ano niya, sa hamon niya, na kapag natalo si Ramil Parba, ay kailangan natalo ang buong iglesia ni Cristo. Sabi naman ni Ramil Parba, o sige, ikaw naman, pag natalo ka, isauli mo lahat ng mga nakulimbat mo sa iyong membro. Pagdating ng schedule ng pre-debate conference, hinarap ba ni Eli Soriano si Ramil Parba? No, walang Sorianong nagpakita doon. Kaya siya undefeated. Kaya siya undefeated kasi namimili ng makakalaban na easy. Tingnan mo yung mga dating daan members na ito, namimili ng kalaban na easy. Pag ako na yung kaharap nila, umaatras. Merong isa, hamon ng hamon. Pero nung mapanood yung mga debate niya, yung ang para silang tambay sa kanto, gaya nung si Monmon. Yung moderator namin si Edwel Hortaleza noon, tinigil ang debate namin dalawa ng MCGI. Bakit? Ang topic, patutunayan niya na paring Katoliko lang ang founder, pero kung saan-saan napuntang balita, mga news sa TV, mga pari ng rape, mga madre ginawang sex slave. Hindi naman yun ang topic eh. Wasak sila magsalita. Wasak sila pag sila yung parang wala sa ayos. Tingnan yung comment section. Pag sila yung nag-comment, ang sasama. Kaya, yan ang reason bakit undefeated siya ng pumanaw kasi namimili ng kalaban. Ako, the more na mas magaling pa sa akin ang kalaban ko, mas the more ako na-excite. Pag yan inatrasan ko na, ibig sabihin, hindi maganda kausap yan. Pag yan inatrasan ko na. Halimbawa, first debate namin ni Brese Balansag, saan-saan napunta. Pag second debate namin about church founder ng Katoliko, napunta kay Pedro. Si Pedro ba ang bato? Si Pedro ba ang batong lalaki o batong babae? Ano ba naman yun? Ang topic, si Kristo ba ang founder ng Katoliko o hindi? Napunta si Pedro ba yung bato? Si Pedro ba yung yung Petra? Ano yung Petra? Lalaki ba yun o babae? Kung saan napunta? Yung topic is church founder ng Katolik. Yun. Kaya, nawalan ako ng gana kay Brese Balansag. Inakusahan pa ako na nandaya. Nandaya. Bakit? Libro ba namin yung ginamit ko? Libro ba namin yun? Libro ng Sabadista yun. Kaso nga lang, offshoot. Malay ko ba kung sa offshoot yun? Pero hindi amin yun para sabihin nandaya ako. Hindi pandaraya yun. Magiging pandaraya lang kung libro namin ang ginamit ko laban sa kanya. Mga Sabadista, ito talaga. Okay, hanggang dito na lamang po tayo. At mahaba-haba na i-record ko. 1 hour, 29 seconds. 29 minutes. So, hanggang dito na lamang po. Paalam na po sa inyong lahat. At
Abangan nyo po mamayang gabi. Bible study po tayo mamayang gabi. Dahil may topic tayo mamaya. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyo at paalam.